Hindi mo aakalain na sa edad na 61, muling matutuklasan ang pag-ibig. Hello, ang pangalan ko ay Milagros Santos, 61 taong gulang, taga Batangas ako. 3 taon na ang nakalipas mula nang mawala ang aking asawa, at sa panahon ng aking pag-iisa, may isang gabi sa isang bus na hinding-hindi ko malilimutan. Nais kong ibahagi ang kwento kong ito, isang kwento ng pagdadalamhati, pagkakaibigan, at muling pag-asa, isang kwento na matagal kong itinago sa puso. Sa maliit kong kapehan sa bayan, araw-araw ay abala ako mula madaling araw hanggang gabi, ngunit sa loob ng aking puso, may lungkot na tila ba walang katapusan. Hanggang sa dumating ang isang tawag na nagbago ng lahat. Sa isang malamig na gabi ng Biyernes, naglakbay ako mula sa Batangas papuntang San Pablo para dumalo sa anibersaryo ng aking biyenang lalaki. Hindi ko na nakayang bumiyahe sa pamamagitan ng tren dahil puno na, kaya't napilitan akong sumakay ng bus na patungo sa probinsya ng gabi. Bit-bit ko ang mabigat kong maleta, pinipilit kong maging matatag kahit paramdam ko ang bigat hindi lang sa aking dala kundi pati sa puso. Sa harap ng bus habang ako'y nahihirapan, may isang matandang lalaki na may mabait na ngiti ang tumulong sa akin. Siya si Tony, isang lalaking may 64 na taon. May mga kulubot sa paligid ng mga mata na nagpapakita ng kanyang mga pinagdaanan. Habang pumapasok kami sa bus, napansin kong ang kanyang upuan ay katabi ng aking upuan. Napangiti ako sa kakaibang pagkakataon. Sa dilim, nagsimula ang aming pag-uusap, nagbukas kami ng samahan sa aming mga sugatang puso. Pinagsaluhan namin ang aming mga kwento ng pagkawala at pag-iisa. Ako'y nawala ng asawa 3 taon na ang nakalipas, siya naman ay nagdiborsyo 10 taon na ang nakaraan. Sa bawat salita, unti-unting nabura ang distansya ng aming mga kalungkutan. Habang umiikot ang bus sa madilim na lansangan ng Luzon, unti-unting naramdaman ko ang kakaibang init na dumadaloy mula sa kanyang piling. Ang kanyang presensya ay parang ilaw sa madilim kong mundo. Sa isang tikwas na kurbada, bahagyang humilera ang aming mga balikat at sa simpleng pagkakadikit na iyon ay bumilis ang tibok ng puso ko. Nagtanong siya kung gusto kong huminto sa isang service area para magkape. Hindi ko alam kung bakit pero tinanggap ko ang paanyaya niyang iyon, hindi lamang para sa kape, kundi para maramdaman na muli ang kahulugan ng pagkakaroon ng kasama. Habang naghihintay kami sa service area, naalala ko ang mga gabing nag-iisa ako sa bahay, nagbubukas ng telebisyon na walang tunog, at nagmumuni-muni sa walang laman na tabi ng kama. Ngunit sa gabing iyon, may isang tao na handang makinig, isang taong may parehong sugat at pangarap na muling magmahal. Habang hawak ko ang mainit na tasa ng kape na iniabot ni Tony, hindi ko maiwasang mapaluha dahil sa init ng kanyang malasakit at pag-unawa. Isang pag-asa ang kumislap sa aking puso, isang simula ng bagong kabanata sa aking buhay. Ngunit ang kwento namin ay hindi nagtatapos dito. Sa likod ng mga ngiti at mainit na pag-uusap, may mga lihim na hindi pa naipapahayag, mga tanong na naghihintay ng sagot. Ano ang magiging bukas para sa dalawang pusong sugatan? Paano haharapin ang mga pagsubok ng pamilya at lipunan? Sa mga susunod na gabing darating, unti-unting mabubunyag ang mga bagay na magpapabago sa amin magpakailanman. Ngunit sa ngayon, hinayaan kong ang gabing iyon sa bus ay maging simula ng pag-asa at muling pagkabuhay ng aking puso. Sa likod ng mga nagdaang taon ng pagdadalamhati at pag-iisa, ramdam ko ang bigat ng bawat araw na dumaraan. Hindi biro ang mawala ng asawa. Si Lito, ang aking kabiyak, ay kasama ko ng mahigit 3 dekada. Siya ang aking sandigan, ang aking kaibigan, at ang aking kasama sa bawat hamon ng buhay. Nang siya'y pumanaw, tila ba nawalan ako ng direksyon. Ang bahay namin sa Barangay San Isidro, Batangas ay naging tahimik. Ang dating masiglang tahanan ay napuno ng katahimikan at lungkot. Sa mga unang buwan, halos hindi ko makausad ang araw ko. Ang paggising ay isang paalala na wala na siya sa tabi ko, ngunit sa kabila ng lahat, kailangan kong magpatuloy. Pinili kong panatilihin ang maliit naming kapehan na tinawag naming Kapit Kwento. Araw-araw pumapasok ako ng maaga, nagsisigawang magprito ng turon at maghurno ng puto, naghahanda ng kape na may tamang timpla. Ang mga customers, karamihan ay mga kapitbahay at mga estudyante, ay naging bahagi ng aking araw-araw na aliw. Ngunit kapag gabi na at nagsasarado na ang kapehan, bumabalik ang malalim na kalungkutan.
Ang pag-uwi sa isang bahay na walang buhay, walang tawanan, walang yakap, ay isang pagsubok na madalas ay hindi ko matagumpay na nalalabanan. Mayroon akong 2 anak na babae, si Sofia, 63 taong gulang, at si Clara, 31. Parehong abala sa kani-kanilang mga pamilya at trabaho sa Maynila, kaya't bihira kaming magkita. Ang mga tawag nila, kapag meron man, ay laging mabilis at puno ng dahilan. "Kumusta po, ma? Abala kami ngayon. Tatawagan po uli kami." Palaging ganoon. Naiintindihan ko naman sila pero parang may puwang na lalong lumalaki sa puso ko tuwing matapos ang tawag. Kaya nang tawagan ako ni Tita Luningning, ang aking hipag para ipaalala ang nalalapit na anibersaryo ng yumaong ama ng aking asawa, ramdam ko agad ang bigat ng responsibilidad. "Mila, darating ka ba sa pista? Kailangan nating magkaisa bilang pamilya." Alam kong mahirap ito para sa akin, ang pagpunta sa bahay ng mga biyenan namin nang wala si Lito, lalo na't ang mga mata ng mga tao ay parang sumusuri, naghahanap ng dahilan para husgahan ako. Sinubukan kong mag-book ng tren papuntang San Pablo, ngunit puno na ang mga tiket. Wala akong magawa kundi mag-reserve ng upuan sa bus na aalis ng gabi, isang paglalakbay na mahirap para sa isang tulad ko na sanay sa kaginhawaan at katahimikan ng bahay. Ngunit kailangan kong gawin ito. Dapat kong ipakita na kahit wala si Lito, nananatili akong bahagi ng aming pamilya, isang manugang na tapat at maaasahan. Habang naghahanda para sa paglalakbay, pinuno ko ang aking Boston bag ng mga damit na angkop para sa okasyon. Mabigat ito hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa mga alaala ng mga pagsasama namin ni Lito. Nang makarating ako sa terminal ng bus, ramdam ko ang pagod sa bawat hakbang. Sa kabila ng pagod, may isang maliit na pag-asa na kumikislap sa puso ko. Baka ang paglalakbay na ito ay hindi lamang tungkol sa alaala, kundi tungkol din sa pagtanggap ng bagong simula. Ngunit hindi ko pa alam kung gaano kahalaga ang gabing iyon para sa akin. Habang tinatangka kong ipasok ang mabigat kong maleta sa ilalim ng bus, naramdaman ko ang takot na baka hindi ko ito kayanin. Ang mga kalalakihan sa paligid ay tila walang kahirap-hirap na itinatakbo ang kanilang mga dala. Sa sandaling iyon, may isang boses na malumanay na lumapit sa akin. "Ma'am, hayaang ako na ang tumulong," sabi ng lalaki. Nang lumingon ako, nakita ko si Tony, isang matandang may malumanay na mga mata at ngiting puno ng kabaitan. Hindi ko maipaliwanag ang biglaang ginhawa na nadama ko. Siya ang nagdala ng aking maleta papasok sa bus at sa kanyang mga kilos ay ramdam ko ang isang di mabilang na kabutihan na bihira nang makita sa mundong ito. Habang kami ay pumasok sa loob ng bus, napansin kong ang kanyang upuan ay katabi ng aking upuan. Napangiti ako sa kakaibang pagkakataon. Sino ba naman ang mag-aakala na sa isang gabi ng paglalakbay, makikilala ko ang isang taong magbabago ng landas ng aking puso? Habang sumasakay kami sa bus, ang paligid ay unti-unting nagdidilim. Ang mga ilaw sa loob ay nagbago mula sa maliwanag na liwanag patungo sa malambot at mahimbing na dilim, tanda na oras na para sa lahat na magpahinga. Ngunit sa kabila ng katahimikan ng gabi, may kakaibang aliw na naramdaman ko sa upuan sa tabi ko. Ang presensya ni Tony ay parang isang tahimik na kanlungan sa gitna ng aking kalungkutan. Hindi namin kailangang magsalita ng madalas. Ang katahimikan ay puno ng pag-unawa at ang bawat paghinga niya ay tila musika sa aking tenga. Sa dilim, nagsimula kaming mag-usap ng masinsinan. "Saan ka pupunta?" tanong niya nang may pag-iingat. "Pupunta ako sa San Pablo para sa anibersaryo ng aking biyenang lalaki," sagot ko. "Ah, ganun ba?" tugon niya at sandaling tumahimik kami. Nang ako naman ang nagtanong ng pangalan niya, ngumiti siya ng mahina at nagsabi, "Ako si Antonio, pero tawagin mo na lang akong Tony." "Ako naman ay Milagros, pero tawagin mo akong Mila," sabi ko, na parang lumalabas ang bahagyang kaba sa aking tinig. Sa gitna ng madilim na bus, nagbahagi kami ng mga kwento ng pagkabigo at pag-iisa. Siya ay isang lalaking dumaan sa matinding pagsubok, isang divorsyado na may 2 anak na unti-unting nawala ang komunikasyon sa kanya. Ako naman ay isang byuda na nag-iisa sa kanilang tahanan sa Batangas. Sa bawat kwento na aming ipinagsaluhan, nadarama ko ang bigat ng aming mga puso. Ngunit higit pa rito, nadarama ko rin ang pag-asa na may mga taong tulad niya na mauunawaan ang aking pinagdadaanan.
Napagtanto ko sa mga sandaling iyon na hindi ako nag-iisa sa pakikipaglaban sa dilim ng aking buhay. Ang mga salita ni Tony ay puno ng pag-unawa at malasakit, at sa kabila ng kanyang sariling mga sugat, handa siyang makinig at magbahagi. Ano ang pinakamahirap sa pagiging mag-isa? Tanong niya sa akin. Napaisip ako ng sandali bago sumagot. Lahat, pero pinakamahaba at pinakamalungkot ang gabi. Napangiti siya ng bahagya at nagsabi, "Ako rin, Mila. Sanay na rin ako sa dilim ng gabi, kahit mahirap." Habang patuloy ang paglalakbay ng bus sa likod ng mga bundok at ilog ng Timog Luzon, unti-unting bumagal ang takbo ng sasakyan. Sa isang matarik na kurba, bahagyang nahilera ang aming mga balikat. Ang simpleng pagkakadikit na iyon ay nagdulot ng kakaibang init sa aking dibdib na matagal ko nang hindi naramdaman. "Pasensya na," ani ko habang mabilis na itinatama ang sarili. "Walang anuman," sagot ni Tony, ngunit ramdam ko ang kakaibang tensyon na unti-unting umuusbong sa aming dalawa. Napatingin ako sa bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw ng mga poste sa daan na dumadaan ng sunod-sunod. At habang ginagawa ko ito ay nagtaka ako. Sino ba talaga si Tony? Bakit ganito ang pakiramdam ko sa kanya? Parang matagal na kaming magkakilala. Sa mga sandaling iyon, ang gabi ay parang naging mas mahaba at mas malalim. Hindi ko pa rin batid kung saan aabot ang gabing ito, ngunit isang bagay ang sigurado ako. May isang bagay na nag-uumpisa sa pagitan namin na hindi ko inaasahan. Hindi nagtagal, bumulong si Tony nang may pag-aanyaya. "Sa isang oras, hihinto tayo sa isang service area. Gusto mo bang uminom ng kape?" Narinig ko ang tibok ng puso ko na tila pumabilis nang mag-ayos ako ng upuan ko at tumango. Hindi ko alam kung ano ang darating, ngunit alam kong isang kakaibang gabi ang naghihintay sa akin. Isang gabi na magbabago sa takbo ng buhay ko magpakailanman. Habang papalapit ang bus sa service area, unti-unting bumaba ang ingay sa paligid. Karamihan ng mga pasahero ay natutulog na, ang mga hilik at banayad na iyak ng ilang bata lang ang pumupuno sa katahimikan. Ako naman ay nakatitig sa bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw ng mga poste na tila naglalakbay kasama namin sa madilim na lansangan. Si Tony ay tahimik sa tabi ko, ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kakaibang kapanatagan na bihira kong maramdaman sa mga nagdaang taon. Pagdating ng bus sa service area, bumaba kami ng sabay. Bumungad sa amin ang malamig na hangin na agad kong niyakap sa pamamagitan ng paghila ng kwelyo ng aking manipis na jacket. Napansin ko na si Tony ay nakasuot ng simpleng butas na jacket at maong na pantalon. May mga pilat sa mga siko na nagpapakita ng mga taon ng pagtatrabaho at pakikibaka. Ang mga kamay niya ay magaspang, tanda ng taong matagal nang nagtatrabaho ng marubdob. "Ikaw muna sa banyo," sabi ni Tony, habang kami ay papunta sa maliit na kubo ng serbisyo. "Sandali lang, babalik ako." Tumango ako bagamat may bahagyang kaba. Hindi ko maalis sa isip ko ang mga tanong. Ano ba ang naghihintay sa akin sa gabing ito? Paano kung may mangyari? Ngunit sa kabila ng mga iyon, ramdam ko ang pagtitiwala sa kanya, isang bagay na matagal ko nang nawala. Nang bumalik si Tony, may dalang-dalawang tasa ng kape sa papel na baso. "Para sa'yo," sabi niya, habang iniabot ang isang tasa sa akin. "Huwag mo muna itong inumin. Hawakan mo lang para magpainit ang mga kamay mo." Napangiti ako sa kanyang kabaitan. Sa loob ng maraming taon, bihira nang may ganitong pagiging maalalahanin. Hindi ko mapigilang maramdaman ang init na unti-unting kumakalat mula sa aking mga palad papunta sa buong katawan ko. Umupo kami sa isang bangko sa labas ng service area, magkatabi. Sa ilalim ng mga ilaw na medyo malabo, ang mga guhit ng aming mga mukha ay nagiging mas malambot, mas mapagkumbaba. Habang hawak ko ang mainit na tasa, tinanong ni Tony, "Ano ang pinakamahirap sa pagiging mag-isa?" Napailing ako sandali bago sumagot. "Ang pagkain mag-isa, hindi ito pareho kapag may kasama ka. Kadalasan ay hindi ko na lang pinipilit kumain ng maayos." Napangiti siya, "Pareho tayo dyan. Ako, madalas kumain sa labas kasi nahihiya akong pumasok ng restaurant mag-isa at ang mga pagkain para sa dalawa ang dami." Nagpatuloy ang aming pag-uusap ng walang humpay. Naibahagi ko sa kanya ang mga gabi kong hindi makatulog, ang mga luha na pumapatak sa dilim ng aking kwarto, ang mga alaala ng aking asawa na paulit-ulit na bumabalik. Nakinig siya ng buong puso, walang paghusga, puno ng malasakit. Sa kanya, naisip ko, parang may isang tao na handang makinig sa akin ng higit pa kaysa aking mga anak, na tila nagmamadaling matapos ang tawag.
Sa gitna ng aming pag-uusap, napagtanto kong si Tony ay hindi lamang basta kasama sa paglalakbay na ito. Siya ay naging isang kaibigan, isang tahimik na tagapag-alaga ng aking puso. Ang init na dulot ng kape ay halos hindi na mahalaga kumpara sa init ng kanyang presensya. Napangiti ako ng bahagyang mahina at naisip ko, marahil ay hindi ako nag-iisa sa gabing ito. Ngunit sa likod ng mga ito ay may isang tanong na di maalis sa aking isipan. Ano ba ang naghihintay sa akin sa dulo ng paglalakbay na ito? Habang bumalik kami sa bus mula sa service area, ramdam ko ang kakaibang pag-asa na unti-unting sumisibol sa puso ko. Ang malamig na hangin sa labas ay tila nilabasan ang aking mga pangamba at ang init ng kape na hawak ko ay naging simbolo ng bagong simula. Bumalik kami sa aming mga upuan at habang ang mga ilaw ay muling pinapatay, ang katahimikan ay bumalot muli sa paligid. Hindi namin agad pinagsaluhan ang mga salita sa sandaling iyon, ngunit ramdam ko ang presensya ni Tony sa tabi ko, isang tahimik na lakas na nagbibigay ginhawa sa aking pagkabagot at kalungkutan. Ang bawat hininga niya ay tila nagbibigay ng ritmo sa aking puso na matagal nang nanlalamig. Sa dilim, nagpatuloy ang aming pag-uusap, mas malalim, mas personal. Ikinuwento ni Tony ang kanyang buhay, ang kanyang pagkabigo sa pagnenegosyo ng isang maliit na hardware store sa kanilang bayan sa Laguna, ang pagkasira ng kanyang pamilya nang magdiborsyo siya 10 taon na ang nakararaan, at ang unti-unting pagkawala ng komunikasyon sa kanyang mga anak. Ang mga kwentong ito ay puno ng pait at pagsisisi, ngunit sa bawat salita ay may pag-asa na pilit niyang hinahanap. Masakit ang pagkakahiwalay, sabi niya, pero natutunan kong harapin ang buhay ng mag-isa. Nakasanayan ko na ang dilim ng gabi, ang katahimikan ng bahay. Napangiti ako ng bahagya dahil sa kabila ng aming mga sugat, pareho kaming nagsisikap na magpatuloy. Ako rin, tugon ko. 3 taon na akong nag-iisa mula nang mawala si Lito. Mahirap, pero kailangan kong magpatuloy para sa sarili ko at sa mga anak ko. Habang nag-uusap, unti-unting nahulog ang aking tingin sa kanya. Sa ilalim ng mahina na ilaw, kitang-kita ang mga kulubot sa paligid ng kanyang mga mata na nagpapakita ng mga taon ng pagtitiis at ang kanyang mga kamay na bahagyang nanginginig, tanda ng edad at pagod ng buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang init na hindi ko inaasahan, isang init na nagmumula sa kanyang mga mata na puno ng pag-unawa at malasakit. Sa isang sandali, bahagyang humilera ang bus sa isang matarik na liko, at muli nagdikit ang aming mga balikat. Hindi ko mapigilang manginig, hindi dahil sa lamig, kundi sa kakaibang damdamin na bumabalot sa akin. Napatingin ako kay Tony at nakita kong nakatingin din siya sa akin ng may pag-aalala. Pasensya na, ani ko, habang inaayos ang sarili. Walang anuman, sagot niya nang may ngiti. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ko na ang gabing ito ay hindi lamang tungkol sa pagpunta sa isang anibersaryo. Ito ay tungkol sa pagharap sa sarili, sa muling pagbukas ng puso sa posibilidad ng bagong pag-ibig at pag-asa. Si Tony ay naging ilaw sa madilim kong mundo, isang tao na handang makinig at umintindi, at higit sa lahat, isang kasama na handang hawakan ang aking kamay sa gitna ng bagyo ng buhay. Habang patuloy ang paglalakbay ng bus, ang mga ilaw ng bayan sa paligid ay nagsimulang magmukhang mga bituin na naglalakbay kasama namin. Sa bawat pagtingin ko kay Tony, nadarama ko ang isang kakaibang kapayapaan, isang kapayapaan na matagal ko nang hinahanap. Ngunit sa likod ng mga ito ay may isang tanong na patuloy na bumabalik sa aking isipan. Ano kaya ang kahihinatnan ng gabing ito? Saan ba aabot ang aming pagkakaibigan sa isang mundo na puno ng mga pangamba at pag-aalinlangan? Hindi ko mawari kung paano nangyari ang lahat ng gabing iyon sa bus, pero ang bawat sandali ay tila isang panaginip na hindi ko gustong magising. Habang ang mga ilaw sa loob ng sasakyan ay madilim na, naramdaman ko ang lalim ng katahimikan na hindi nakakabagot kundi puno ng kahulugan. Sa tabi ko si Tony, tahimik ngunit di maikakailang naroroon ang kanyang presensya, isang presensyang nagbibigay ng lakas at aliw sa aking puso na matagal nang sugatan. Habang naglalakbay kami sa mga madidilim na kalsada ng probinsya, pumapasok sa isip ko ang mga tanong na matagal ko nang iniiwasan. Paano kung hindi ito ang tamang panahon para muling magmahal? Paano kung masaktan lang uli ako?
Ngunit sa kabilang banda, hindi ko rin maalis ang pakiramdam na para bang may isang bagay na hinihintay ang puso ko, isang pag-asa na hindi ko na dapat itakwil. Napaisip ako kung bakit ganoon ako kadaling tinanggap ni Tony, isang estranghero na sa isang iglap ay naging kausap, kaibigan at tila ba isang kanlungan. Naalala ko ang mga gabing nag-iisa ko sa bahay, tinitingnan ang walang laman na tabi ng kama at naramdaman ang isang malalim na lungkot. Ngayon sa dilim ng bus na ito, parang bumalik ang buhay sa puso ko, parang may muling nagningning na ilaw sa madilim na landas. Napagtanto ko na sa kabila ng mga taon ng pagdadalamhati, ng pagiging mag-isa, at ng mga sugat na hindi madaling gumaling, may pag-asa pa rin. May mga tao pa ring handang umalalay at makinig, kahit sa mga panahon na pakiramdam mo'y wala nang pwedeng magbago. Si Tony ay isa sa mga taong iyon, isang taong nagbigay sa akin ng bagong pananaw at lakas upang harapin ang bukas. Ngunit hindi ko rin maitatanggi na may takot na nananatili. Takot na baka ang lahat ng ito ay maging panandalian lamang, isang ilusyon na mawawala sa pagsikat ng araw. Takot na baka ang mga mata ng mga tao, lalo na ng aking mga anak, ay magmura at husgahan ako dahil sa aking mga nararamdaman. Ngunit sa kabila ng lahat, ang puso ko ay nagsasabi na marahil ay panahon na para subukan muli ang kaligayahan, kahit sa simpleng paraan lamang. Habang pinagmamasdan ko si Tony sa tabi ko, naisip ko, ano kaya ang magiging kahihinatnan ng gabing ito? Paano kung ito ang simula ng isang bagay na bago at maganda? Ang mga tanong na ito ay pumuno sa aking isipan habang ang bus ay patuloy na umaandar sa malamlam na liwanag ng buwan at mga bituin sa kalangitan. Sa mga sandaling iyon, hindi ko mapigilang maramdaman ang isang matinding pagnanais na muling maramdaman ang init ng isang kamay na mahahawakan, ang init ng isang puso na makakaunawa, at ang init ng isang pag-ibig na kahit sa edad ko ay hindi pa rin nawawala ang kakayahang umusbong. Ngunit, ang gabing ito ay may dalang lihim na hindi ko pa alam, isang lihim na magpapabago sa lahat ng aking inakalang pangyayari. Hindi ko inaasahan ang magiging takbo ng gabing iyon nang biglang magbago ang kwento sa isang hindi inaasahang paraan. Habang nakaupo kami sa tabi ng ilog sa service area, hawak-hawak ang mainit na tasa ng kape, may naramdaman akong kakaibang tensyon sa hangin. Si Tony, na dati tahimik at malumanay, biglang naging seryoso. Napatingin siya sa akin ng may lalim sa mga mata at bumulong, "Mila, may isang bagay akong kailangang sabihin sa'yo." Nagulat ako at bahagya akong nanginginig. Ano kaya ang kanyang sasabihin? Hindi ko ito madali ipahayag, pero may mga bagay sa buhay ko na hindi mo pa alam. Tumigil siya sandali, hinihimas ang kanyang mga kamay na tila nag-iisip ng mabuti. Matagal na akong may tinatago. Isang lihim na matagal na rin akong pinipilit ilihim sa lahat, pati na sa sarili ko. Napatingin ako ng mahigpit sa kanya, ang puso ko ay tila tumitigil sa pagtibok. "Ano yon, Tony?" Tanong ko ng may takot at pagkamausisa. Siya'y napabuntong hininga at unti-unting ibinahagi ang isang kwento na hindi ko inaasahan. "Mila, 10 taon na ang nakararaan nang malaman kong may malubhang sakit ako, isang uri ng kanser na bihira at mahirap gamutin. Pinili kong huwag sabihin sa kahit sino, lalo na sa aking pamilya, dahil ayokong maging pabigat. Kaya nagdiborsyo ako at unti-unti akong nawalan ng komunikasyon sa mga anak ko. Parang bumagsak ang mundo sa paligid ko. Hindi ko inakala na sa likod ng kanyang mga ngiti at kabaitan ay mayroong ganitong mabigat na tinatago si Tony. Ang sakit na iyon ay nagbigay daan upang siya'y mag-isa at magtaglay ng matinding kalungkutan. "Bakit hindi mo sinabi sa akin?" Bulong ko nang halos hindi marinig. "Ayokong masaktan ka, Mila. Ayokong mawala ang pag-asa mo," sagot niya ng may pagdadalamhati. Sa mga sandaling iyon, parang nagbanggaan ang aming mga damdamin. Ang sakit, ang takot, ang pangungulila, at ang isang hindi maipaliwanag na pagnanais na maging sandigan ng isa't isa. Ang gabing iyon, na puno ng pag-asa at pagdadalamhati, ay naging isang pagsubok ng aming mga puso, isang kwento ng pagtatapat na hindi ko inaasahan sa isang estranghero. Habang naglalakbay kami pabalik sa bus, hindi namin maalis ang bigat ng mga sinabi. Ang bawat sandali ay puno ng kahulugan, at ang pagitan namin ay lumalim ng higit pa sa inaakala ko. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang tanong na patuloy na bumabalot sa akin. Paano namin haharapin ang bagong katotohanan ito?
At paano namin mapapanatili ang pag-asa sa kabila ng mga pagsubok na ito? Ang sagot ay nasa mga susunod na sandali, isang lihim na maghahatid sa amin sa isang paglalakbay na hindi namin inaasahan. Pagbalik namin sa loob ng bus, ramdam ko ang bigat ng mga salitang binitiwan ni Tony na tila lumalim sa bawat sulok ng aking puso. Ang dilim ng gabi ay naging saksi sa isang lihim na matagal na niyang pinasan, isang sakit na hindi niya kinalimutan. Bagkus ay naging bahagi ng kanyang araw-araw na buhay. Hindi ko maiwasang madama ang pagnanasa na yakapin siya upang iparamdam na hindi siya nag-iisa sa laban na iyon. Ngunit sa kabila ng mga emosyon, may isang bagay na naglalaro sa aking isipan. Paano ko haharapin ang katotohanan ito? Paano ko tatanggapin ang isang tao na may ganitong bigat sa puso? Ang takot ay sumalubong sa akin, hindi lang sa sakit ni Tony, kundi pati na rin sa posibilidad ng pag-ibig na unti-unting sumisibol sa pagitan namin. Nakita ko sa mga mata ni Tony ang panghihina, ngunit may katatagan din na hindi ko maipaliwanag. Mila, alam kong mahirap ito para sa atin, pero gusto kong malaman mo na hanggang ngayon, kahit na may sakit ako, patuloy ang buhay ko. Hindi pa ito ang katapusan, sabi niya nang may pag-asa sa tinig. Napangiti ako ng bahagya at hinawakan ang kanyang kamay, isang simpleng galaw na puno ng kahulugan. Habang dumadaan ang mga oras sa biyahe, unti-unting nawala ang distansya sa pagitan namin. Ang mga salita ay hindi na lamang mga pangungusap, kundi naging tulay ng aming mga puso. Napagtanto ko na sa kabila ng sakit at kahirapan, mayroon pa ring pag-asa na muling makahanap ng kasiyahan at pagmamahal. Ngunit ang gabi ay nagdala rin ng isang masalimuot na pangyayari. Habang papalapit kami sa isang madilim na bahagi ng kalsada, biglang bumagal ang bus ng husto at nagkaroon ng isang matinding alon ng pagyanig. Napatingin ako kay Tony at nakita kong hawak din niya ang braso ko ng mahigpit. Sa sandaling iyon, tila ba nagising ang aming mga damdamin? Isang pagsubok na nagpapaalala sa amin na ang buhay ay puno ng hindi inaasahang pangyayari. Hindi ba kailanman ka natakot? Tanong ko nang may bahagyang pag-aalinlangan. Takot? Oo, pero natutunan kong harapin ito. Sa kabila ng lahat, ang mahalaga ay ang bawat sandali na pinagdadaanan natin ng may tapang at pag-asa, sagot niya. Ang kanyang mga salita ay naging ilaw sa madilim kong kaisipan. Habang ang bus ay patuloy na bumibiyahe sa gabi, ang puso ko ay puno ng damdamin na naglalaban, takot, pag-asa, kaba, at isang lihim na saya na hindi ko lubos maintindihan. Ang gabing ito ay naging simula ng isang bagong kwento, isang kwento ng dalawang pusong nagtagpo at naglakbay sa gitna ng dilim, naghahanap ng liwanag na magbibigay saysay sa kanilang buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatili ang isang malalim na tanong: ano ang magiging kapalaran ng aming pagkakaibigan? At hanggang saan aabot ang aming tapang sa harap ng mga pagsubok? Sa bawat pag-ikot ng gulong ng bus, ang aming kwento ay lumalalim at lumalawak, parang isang ilog na dumadaloy ng walang humpay. Ang bawat sandali ay puno ng di maipaliwanag na tensyon, kaya kahit natahimik kami ay ramdam ang init na unti-unting kumakalat sa pagitan namin. Ang gabing iyon ay hindi lang basta paglalakbay mula sa Batangas papuntang Laguna, ito ay isang paglalakbay sa loob ng aming mga puso, mga pusong sugatan, naglalakbay sa dilim, ngunit naghahanap ng liwanag. Habang pinagmamasdan ko si Tony sa tabi ko, naisip ko kung paano nagbago ang aking mundo sa loob lamang ng ilang oras. Ang lalaking dati kong kilala bilang isang estranghero na tumulong lang sa aking maleta ay naging isang taong may lalim, may kwento, at higit sa lahat, may pag-asa na muling magmahal. Ang mga mata niyang may mga linya ng pagod ay naglalaman ng mga kwento ng sakit, ngunit may ningning ng katatagan at pag-asa. Hindi ko matanggap na sa kabila ng lahat ng aking sakit, pagdadalamhati at mga luha, may pagkakataon pa pala akong maramdaman ang init ng pag-ibig, isang init na hindi kailanman naisip kong mararanasan ko muli. Ang bawat hawak niya sa aking kamay ay parang isang pangakong hindi ako iiwan, isang pangakong sa kabila ng dilim ay may liwanag na naghihintay. Ngunit gaya ng bawat kwento, may mga pagsubok na kailangang harapin. Ang mga tanong sa aking isipan ay nagiging mabigat. Paano kung ang lahat ng ito ay isang panandaliang himala lamang? Paano kung ang sakit ni Tony ay maging dahilan ng aming pagkakawatak-watak? At higit sa lahat, paano kung ang mga tao sa aming paligid ay hindi makakaunawa?
Ang mga tanong na ito ay parang mga anino na sumusunod sa bawat hakbang namin. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na malinaw sa akin. Ang gabing ito ay naging simula ng isang bagong yugto. Isang yugto na puno ng pag-asa, tapang, at pagnanais na muling magmahal sa kabila ng lahat. Habang ang bus ay patuloy sa pag-ikot sa madilim na kalsada, ang puso ko ay sumisigaw ng isang lihim na saya, isang saya na matagal ko nang hindi naramdaman. Ngunit sa likod ng ngiti at pag-asa, naroon din ang isang malalim na tanong na hindi pa nasasagot. Ano ang magiging kinabukasan namin ni Tony? Sa isang mundo na puno ng mga pagsubok at paghuhusga, paano namin haharapin ang bagong pag-ibig na unti-unting sumisiklab sa aming mga puso? Ang sagot ay nananatili sa dilim, naghihintay na matuklasan sa mga susunod na kabanata ng aming kwento. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang gabing ito ay kailanman hindi ko malilimutan, ang gabi na muling nagbigay buhay sa isang pusong naglalakbay sa dilim. Sa pagsapit ng madaling araw, unti-unting naglaho ang dilim na pumapalibot sa amin sa loob ng bus. Ang mga ilaw ng mga bayan at bukirin ay nagising na sa liwanag ng araw at ramdam ko ang bago at kakaibang pag-asa na bumabalot sa aking puso. Habang nakaupo ako sa tabi ni Tony, nahawak ang aking kamay na may init at katiyakan, naisip ko na tila ba nagising muli ang isang bahagi ng aking pagkatao na matagal nang nakatulog. Ngunit sa kabila ng mga ngiti at mga pangakong binubuo ng aming mga salita, nananatili ang isang malalim at matinding tanong sa aking isipan. Paano kung hindi ito tanggapin ng aking mga anak? Paano kung ang mga matang matagal nang nakamasid sa akin ay mapuno ng panghuhusga? Ang mga tanong na ito ay patuloy na sumasalamin sa aking isipan, tila ba mga aninong sumusubok akong pigilan sa pag-abot ng aking kaligayahan. Nang bumaba kami sa terminal sa San Pablo, tinanong ako ni Tony, "Mila, gusto mo ba tayong magpatuloy sa paglalakbay na ito? Hindi ito madali at marami pa tayong haharapin." Napangiti ako ng may tapang, "Oo, Tony, sa kabila ng lahat ng takot at alinlangan, handa akong subukan. Hindi na ako takot magmahal muli kahit sa panahong ito ng aking buhay." Habang naglalakad kami palabas ng terminal, hawak-hawak ang aming mga bag, napansin ko ang mga tanawing paligid, ang mga puno, ang mga tao at ang mga kalye na puno ng buhay. Sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga takot, naramdaman ko ang isang malakas na determinasyon na harapin ang bukas ng magkasama. Bago kami maghiwalay, mahigpit na niyakap ako ni Tony at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang parehong pag-asa na nararamdaman ko. "Mila, hindi tayo magmamadali, magkasama tayo sa bawat hakbang." Ang mga salitang iyon ay naging musika sa aking puso, isang pangakong hindi ako iiwan kahit ano paman ang dumating. Pagbalik ko sa bahay sa Batangas, tiningnan ko ang larawan ni Lito. Napuno ako ng luha, hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa pag-ibig na hindi kumukupas sa kabila ng panahon. "Lito, patawarin mo ako," bulong ko ng may halong saya at lungkot. "May karapatan din akong maging masaya, may karapatan akong magmahal muli." Mga minamahal kong tagapakinig, ito ang aking kwento, isang kwento ng pagdadalamhati, pag-asa, at muling pagsibol ng pag-ibig sa huling yugto ng buhay. Kung kayo rin ay dumadaan sa ganitong uri ng kalungkutan, tandaan ninyo na hindi kailanman huli ang lahat. Ang puso natin ay may kakayahang magmahal, tumanggap, at muling magpasaya. Huwag matakot magmahal muli, anuman ang ating edad. Ako si Mila Santos, at salamat sa pakikinig sa aking kwento. Hanggang sa muli, maging matapang kayo sa pagharap sa inyong sariling mga kwento. Ang buhay ay puno ng mga himala, at minsan, ang pinakamagandang simula ay nagsisimula sa isang simpleng paglalakbay sa dilim na may kasama sa tabi mo.